Ginoo manaaki ninyo. Manausap kanimo. Kinutlugikan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan. Himayaon ikaw o Ginoo. Huban sila magkakauen mingon si Jesus kang Simon Pedro. Simon, anak ni Juan, gigugma mo ba ako labaw sa imong paghigugma sa uban? Siya mitubag, oo Ginoo, nasayod ka nga gigugma ko ikaw. Si Jesus miingon kaniya, ati mana ang akong mga nating karnero. Unya mingon na usab si Jesus kaniya, Simon, anak ni Juan, gihigugma mo ba ako? Si Simon mitubag pag-usab, oo Ginoo, nasayod ka nga gigugma ko ikaw. Si Jesus mitubag kaniya, ati mana ang akong mga karnero. Unya sa katulong higayon, si Jesus mingon, Simon, anak ni Juan, gigugma mo ba ako? Si Pedro nasubo, tugod kay gipangutan naman siya ni Jesus. Sa makatulog kahigayon, nagigugma ba niya siya? Og si Pedro mingon kaniya, Ginoo, nasayod ka sa tanan. Nasayod ka, nagigugma ko ikaw. Si Jesus mingon kaniya, ati mana ang akong mga karnero. Sultihan ko ikaw, sa batanon ka pa, ikay nagbakos sa imong kaugalingon. O nakaadto ka, bisan diin, nga gusto mong adtuan. Apan inig katigulang na nimo, idupa mo ang imong mga kamot, og lain na ang magbakos kanimo. Og dadun ka sa dapit nga dili mo gustong adtuan. Sa pagsulti niya niini, ipasabot ni Jesus. Kung unsa ang paagiha, si Pedro mamatay aron paghimaya sa Dios. Nya mingon si Jesus kaniya, sunod ka nako. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo, palihog manglingkod. Magandang tanghali, bayan. At bukas at sa sunod na araw, Saturday and Sunday, ay National Convention sana sa Catholic Faith Defender, pero hindi natuloy dahil sa pagtaas o crisis, oil crisis natin. At may bisita tayo from Manila, sila Attorney Marwil at Brother Peter. Mag-interview sana sa akin kanina, pero hindi sapat yung oras. After na lang sa ating gawain ngayon. Bukas walang open po dito dahil po mayroon tayong sports and evangelization. So dito sa Ebanghelyo, ang pinaka-importante ay tinanong ni Kristo, Pedro, iniibig mo ba ako? Yang tanong na yan, yun po yung basihan na ang sagot natin, yun po yung basihan na makapasok tayo sa langit. Kapag puno ka ng puot, hindi ka makapasok sa langit At i-connect natin sa catechism ngayon. Ang catechism natin ngayon patungkol sa, ito po, maganda po ito. At ang major na reference natin ay si Chad Ripperger pa rin. Sabi niya, Satan's supremacy is the part of his punishment. Kung i-relate natin ito sa atin, kung grabe yung intellectual pride natin, grabe yung spiritual pride natin, it is already a punishment. Huwag kayong mainggit sa mga taong puno ng galit. Huwag kayong mainggit sa mga taong puno ng pagpataas sa sarili. Laging number one. Nakikinig ako sa radyo, number one kami. Sa ibang stasyon naman, number one, walang number two. Sino kaya yung number two sa kanila? Puro number one So,
Satan's supremacy is part of his punishment. Kung lagi tayo namumuhay, na lagi tayo tama, no, delikado yon. At isa sa mga title ng demonyo is the prince of this world. John chapter 12 verse 31. And Matthew chapter 12 verse 24, tinatawag siya the prince of demons, the prince of demons. No? At sa John chapter 12 verse 31, he is the prince of this world. He is the ruler of this world. So yung demonyo pala, the scripture never, sabi ni Father John, the scripture never presents this ruler, this dominion, this leadership as glorious or victorious in the ultimate sense. Satan's rule is temporary. Satan's authority is temporary, corrupted, and already judged by God. So the kingdom of Satan, nonetheless, is not infinite. He cannot prevent the building up of God's reign. So hindi na niya mapigilan yung pagtayo sa kaharian ni Kristo sa mundong ito. So kaya nga, mag-asa ko sa inyo na isalin nyo kami sa dasal. Dahil titirahin niya itong center na ito. No. At ang dami nang tumira sa center ni Saint Michael. No. Nung una may nag-donate, hindi natuloy. Dahil yung nag-dominate. No. Domination is not from God. But the kingdom of God is communion, not dominion. At napunta tayo dito, ang pangalan dito is malinaw. Is lila buhol, kapayapaan. So, ang Diyos talaga lang, hindi niya. Pinigil niya nung una. Pero ngayon, hindi niya napigilan, no? To establish the kingdom of Jesus here in Malinaw is. Amen! Natutuwa ba kayo? Bigyan natin ng papuri si Kristo. No? So the kingdom of Satan is corruption. Ito na po, ang dami na po na nangyari sa ating bansa. But let us increase our prayer, not argumentation. Let us increase our sacrifices for our country. This coming November, election na ha. Huwag niyong ibili yung boto ninyo, please. You never sacrifice for our country. Yung mamili this coming November, huwag niyong iboto po. Huwag na po. Kapag iboto niyo yan, hindi matitigil yung corruption sa ating lipunan. Kaya nga, pinafailan ko na ng kaso. Salamat sa Diyos, mayroon ng 5 na
crush Satan under your feet. Under your feet. Romans chapter 16 verse 20. So, mapatuloy natin na matatalo yung demonyo under our feet. Hindi natin katumbas yung mga demonyo. Dahil tatapakan lang natin sila. Romans chapter 16 verse 10. His superiority increases. The more His superiority increases, His misery increases also. No? He carries greater malice, greater hatred, greater responsibility for rebellion. The more evil the demon, the more intense the torment that they will experience. Kaya nga, ano sila sa atin. Hindi naman siya maka-revenge sa Diyos. So, ang tinitiran niya, tayo. So, sa pamagitan ng catechism natin, kanina, the whole morning, sana po madagdagan yung knowledge natin. By increasing our knowledge, we increase our faith. By increasing our faith, we increase our commitment to God. Amen?